Sige ho, Manong. Naintindihan ko ho kayo. Babalik na ako sa ating mga kabayo. Sagot ni Nuli. Sabay akyat sa kabayo nitong sinasakyan. Siya ang nauna sa hanay ng kanilang pangkat upang tingnan ang daang kanilang lalakbayin pabalik. Alam nilang bubuno sila ng isang gabi sa napakahabang ilog. Gawa ng nasira ang kuko ng ilang kabayo nilang sinasakyan. Sa pagsapit ng gabi, tag-iisa silang may daladalang gasera sa kanilang hanay. Ang ilang mga kasama noon nila Nuli, kahit puyat na puyat, hindi nila pwedeng matulog dahil sa nakasakay sila sa mga kabayo. Kanya-kanyang bilis ng mata ang bawat daang parte ng ilog upang hindi matangay ng tubig ang kanilang mga kabayo. Habang pinagmasdan nila ang napakapayapang ilog, sa hindi inaasang pagkakataon, nakaramdam sila ng kakaibang simoy ng hangin na sumasalubong sa kanilang grupo. Dahan-dahan silang napalingon sa kanilang likuran at doon nila nasilayan ang mga nakakakilabot na mga nilalang. Ayon kay Nuli, paglingon niya ng mga oras na yon, nasipat niya sila Barangaw at Lantian na may daladalang mga kawal. Nagliliwanag ang mga ito sa taas ng pampang habang nakaharap sa kanilang dinadaraanan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang kanilang dinaanan, isang napakalaking ilog na napagitnaan ng dalawang matataas na bundok na halos hindi maakyat ng mga ordinaryong tao. Maya-maya pa, biglang lumakas ang napakalamig na hangin sa buong paligid. Ilang minuto lang ang makalipas nang biglang makarinig sila Nuli ng pagdagungdong sa buong parte ng ilog na yon. At kasabay nito, ang pagkulimlim ng buong paligid. Nagkaroon na din ng pakunti-kunting malakas na baha nang siyang naging hudyat ng pag-umpisa ng dilubyo. Iho, talasan niyo ang inyong mga mata. Baka mahulog ang inyong mga kabayo sa malalim na parte ng ilog na ito. Ang dilubyong sinasabi ko ay magaganap na. Natatarantang sigaw ng ermitanyo. Si Mang Carpio naman, hindi na maiwasang magpalipad ng mga inkantasyon upang magabayan sila ng kanilang mga karga at gabay. Nang marinig nila ito Nuli, walang sabi-sabi, agara nilang sinabihan ang mga kasama nilang nasa huli. Halos magkanda hulog-hulog na ang iba nilang mga kabayo dahil sa nakakatakot ng agos ng tubig. Nang masipat nila ang mga pangyayari sa paligid, mas lalo silang naging alerto sa maaring kahantungan ng ilog na yon. Dahil sa bihasa sa paglalakbay ang mga kabayo nila sa matatarik na bato, kahit papano, nagawa pa din nilang makalayo-layo sa lugar. Habang tuloy sa pagtakbo ang mga kabayo, pinili nilang sipatin sila Barangaw at ng mga kasama nito. Kahit napakalayo na nila Nuli sa mga ito, rinig na rinig pa rin ni Nuli ang nalalapit na sagupaan ng mga ito. Nararamdaman na din nilang ang dahan-dahang pagtaas ng tubig na parabang nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Hanggang sa maya-maya lang, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan na halos hindi na nila masilayan ang mga batong dadaanan ng mga kabayo. Bahagyang umuusok na din ang tubig nang siyang nagpapahiwatig na nag-umpisa na ang digmaan sa diwata ng kalikasan at tubig. Laban na rin sa mga engkantong mapaglarong nakatira sa ilog. Ilang minuto pa ang makalipas
Nasipat na nila ang pagharap nila Barangaw sa mga nilalang nakahawig ng mga tayho. Parang sa katawan ng kabayo ang pang-ibaba nito, pero parang buhaya naman ang sa may ulo. Sa pagbaba nila Barangaw sa ilog, tuluyan na itong nawala sa paningin ni Nuli. Dahil sa hindi na nila nasisilayan ang digmaan, muli nilang itinuon ang kanilang wisyo sa pagkontrol ng takbo sa mga kabayo. Napakadilim na noon ng ilog, pero pilit pa rin nilang inalalayan ang kabayo nilang sinasakyan. Sinuli noon, patuloy ang pagtaas ng sulok upang mabigyan ng liwanag ang iba nilang mga kasama. Nang medyo makalayo-layo na sila sa unahang parte ng ilog, doon na unti-unting tumigil ang ulan. Sa pagsilay nila sa parteng pinaglabanan nila Barangaw, doon nila nakita ang pusod ng dilubyo. Napakalakas ng ulan doon, pero sa kanilang kinaroroonan ay wala. Manong, bakit kaya walang dilubyo dito sa atin? Samantalang doon, ang lakas ng hangin. Wika niya. Dahil yan sa kanilang mga kapangyarihan. Ano kaya ang dahilan ni Barangaw kung bakit nag-aklas ito ng digmaan sa mga engkanto na nakatira sa Pampang? Kapag nagkaroon kayo ng koneksyon muli, maaari bang tanungin mo siya kung ano ang mga nangyayari? Sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ni Nuli, pinili niyang muling patakbuhin ang kanyang kabayo. Nasipat na nila noon ang lugar ng lupak, kung kaya't alam na nilang malapit na sila sa Bacolod. Lumipas ang gabi. Patuloy pa rin ang panakanakang pag-ulan. May buhawi pa silang nasisilayan noon, pero hindi na nila ito pinansin dahil kagagawan lang ito ng mga nilalang. At isa pa, napakalayo na nito sa kanilang kinaroroonan. Sa pagpatak ng bukang liwayway, kasalukuyan pa rin silang naglalakbay sa mahabang ilog. Nakakaramdam na din sila ng labis na gutom, pero nakakayanan pa naman nila. Sa pagdating nila sa rutak, agara naman silang sinalubong ng kanilang kaanib sa samahang yon at binigyan ng maiinom na mainit na kape upang mabigyan ng init ang kumakalam nilang sikmura. Nang makapagpalit na sila ng damit, labis-labis ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong sa kanila sa lugar ng rutak. Hindi rin naman sila nagtatagal sa rutak dahil nais din naman nilang marating ang Altagan noon ding mga oras na yun. Nang tuluyan na silang nakatapak sa lugar ng Bacolod, isa-isa nang nagpaalam ang kasama nila Karding sa dalawang ermitanyo. Sa paglalakbay nila Manong Duming at Mang Carpio papunta sa Altagan, naging masaya naman ang kanilang paglalakbay. Bali, dalawa na silang umaangkas sa mga kabayo dahil ikinarga na nga nila ang mga gamit sa iba pang mga kabayo nilang dala-dala. Manong, sa tingin nyo, magiging maayos ba ang pag-uwi ng ating mga kapatid? Hindi ko kasi maiwasang mag-alala sa kanilang mga kaligtasan. Wika ni Nuli habang nakasakay sa kabayo. Lugar natin to, Nuli, kaya huwag kang mag-alala sa kanila. Sabat naman nila Danilo. Huwag mong alalahanin ang mga yon, iho. Manalig ka sa kanilang mga kakayanan at abilidad. Hindi nila tayo kailangan upang magiging matiwasay ang kanilang pamumuhay. Ako ay labis na natutuwa sa iyo dahil ganyan din ang pakiramdam ko nung unang bisis akong mawalay sa mga taong itinuturi ko ng kapatid. Sagot naman ng ermitanyo.
Nang marinig ito ni Nuli, pinili na lamang niyang ngumiti. Ano? Tuloy na tayo? Namamanhid na kasi ng baywang ko eh. Wika naman nitong si Danilo. Sa pagdating nila sa Altagan, halos hindi na mapigilan ang kaba sa kanilang dibdib. Pagdungaw nila sa farm ng mga manok na panabong nitong si Nuli, nakita nilang walang katao-tao doon. Pero kahit ganun pa man, pumasok pa rin sila na may ngiti sa kanilang mga pagmumuka at iniwan na lang ang mga kabayo sa labas. Ambong! Nardo! Nasaan kayo? Masayang wika ni Nuli habang papasok sa bakod ng kanyang farm. Habang sila Danilo at Mang Carpio nakaupo sa mga upuan sa ilalim ng malalaking puno. Si Manong Duming naman ng mga oras na ito ay piniling sundan itong si Nuli na para bang kinutuban din ito. Ilang minuto pa ang makalipas, nakita nilang biglang lumabas ang tauhan niyang si Ambong na halos hindi alam ang gagawin nito. Napaakap ito kay Nuli na para bang musmus na batang muli siyang nasilayan. Oh, Ambong, nasaan ang mga kasama mo? Sila Nardo at Carding. Wika ni Nuli. Mamaya pa yun, Kanuli. Bumili pa yun ng mga gamit sa bayan para sa mga manukan mo. Umupo kayo. Hintayin na lang natin ang pagdating nila. Sila Mang Carpio, si Danilo nasaan? Wika nito. Nakangiti naman itong sinuling itinuro ang mga kasama niya. Pagkakita dito nila Ambong, napangiti lang naman ang mga ito habang kumakaway-kaway kay Ambong. Dahil sa sinabi ng tauhan niya, habang nag-aantay sila sa mga iba nilang tauhan, pasimpleng tinitigan ni Nuli isa-isa ang mga nagagandahan niyang mga manok sa farm. Si Manong Duming naman, hindi nagawang lumapit sa kanilang kubong tinatambayan dahil naaaliw nito sa kakatingin ng mga manok. Sa pagsapit ng hapon, habang masaya silang nag-uusap, doon na nga nila nasilayan ang paparating na mga kabayo na may kargang mga sako-sako. Napangiti naman itong si Nuli nang makita niya ang matalik niyang kaibigang nagngangalang Guyo na kasama nila Ambong at Nardo. Bago pa man makapasok sa bakod ang mga ito, agara naman itong sinalubong nila Nuling may ngiti sa mga labi. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, halos hindi makapagsalita ang mga ito dahil sa gulat. Si Ambong naman, nakaalalay ito kay Nuli habang sinalubong ang iba nilang mga kasama. So sa wakas mga kaermitanyo, nakabalik na din ang pangkat nitong si Nuli. Kaya alam nyo na ang mga susunod na mga pangyayari. Dahil mapapasaya na naman kayo dahil sa mga gawain ng ating bida. Kaya sa susunod na part, huwag nyo sanang i-skip ang ating ads para naman makakabawi tayo. Yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa muling pagbabalik ng Ang Ermitanyo.